Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 661. Nang marinig iyon ni Yul, agad siyang nagmakaawa. Hindi magandang ideya yan, Horus. Masisira ang reputasyon ng pamilya natin kapag nalaman ng iba ang ginawa mo. Paano kung bilhin na lang natin iyon sa mas mataas na presyo? Biglang sumimangot ang mukha ni Horus at sumagot, anong masama doon? Dapat sa akin talaga mapupunta ang bagay na iyon, pero kinuha iyon ng taong taga Brookborn mula sa atin. Hindi ba't tama lang na bawiin ko iyon? Mas malaking kahihiyan pa sa pamilya natin kung hindi ko iyon makukuha. Pagkatapos niyang sabihin iyon, napangisi siya habang nakatitig kay Yul at nagsabi, o baka naman naiinggit ka lang sa akin. Dahil maganda ang asawa kong si Rachel, hindi ba? Naiinggit ka lang dahil napangasawa ko ang isang napakagandang babae. Hindi ba't pinigilan mo pa ako noong gusto ko siyang pakasalan noong isang araw? Iniisip ko tuloy na mahal mo rin ang babae ko. Hindi makapagsalita si Yul. Hindi gusto ni Rachel si Horus, at tinanggap lang niya ang alok ng kasal dahil sa mga banta at pamimilit ni Horus. Sa mga oras na iyon, naawa si Yul kay Rachel at sinubukan siyang ipagtanggol, dahil alam niyang kayang pumili ni Horus ng kahit sinong gold digger mula sa napakaraming babae. Hindi niya akalain na desidido talaga si Horus na pakasalan si Rachel, at wala na siyang magagawa para sa kanya. At higit pa sa lahat, inakusahan pa siya ni Horus na may gusto rin sa babae, dahil lang sa pagbibigay niya ng payo tungkol sa alahas. Agad namang ipinagtanggol ni Yul ang sarili. Nag-iisip ka lang ng kung ano-ano, Horus. Bakit ko gugustuhin ang babae mo? Alam mo naman na hindi ako ganoon kalapit kay Rachel. Ngunit nagbanta si Horus, mabuti at alam mo. Pinaaalalahanan kitang muli, wala kang karapatang makialam sa mga gawain ko. Kung ipagpapatuloy mo yan, baka mapilitan ng mga tauhan ko na turuan ka ng leksyon balang araw. Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako kapag umabot sa ganoon. Kumibot ang bibig ni Yul ng ilang beses at tumingin kay Mason na para bang umaasang magsasalita ito para sa kanya. Ngunit iniwas ni Mason ang ulo niya at nanahimik. Horus, nasaan na ang kwintas at singsing? Naipadala na ba? Ipakita mo na sa amin para masilayan namin. Biglang dumating ang ilan sa mga mayayamang kaibigan ni Horus na lagi niyang kasama at tinanong siya ng sabik. Biglang sumimangot ang mukha ni Horus at malamig na sinabi, hindi pa nila na ipapadala sa ngayon, pero huwag kayong mag-alala. Darating din iyon, at sa loob ng 7 araw, at magpapaganda na iyon sa katawan ng aking babae. Agad na nagreklamo ang isang babae, hay nako, bakit hindi pa nila na ipapadala? Hindi ba't sabi mo ay dapat dinala iyon sa pamamagitan ng eroplano? Excited pa naman akong makita ang 2 natatanging piraso na iyon, pero nasayang lang ang punta ko rito. Oo nga, nakakainis. Sabi naman ng isa pang lalaki na pormadong nakatayo sa gilid. Mag-relax lang kayo, makikita nyo rin iyon agad. Kahit nahihiya si Horus, sinubukan pa rin niyang mangakong may kumpiyansa. Nagpa siya ang mga kaibigan niyang mag-shopping na lang matapos mabigo sa kanilang inaasahan sa alahas. Inimbitahan nila si Horus na sumama, pero tinanggihan niya iyon. Pagkaalis ng lahat, nagmura si Horus, buwisit, nakakahiya iyon. Sa wakas ay nagsalita si Mason. Dapat kunin mo talaga ang mga alahas, pero magpakita ka muna ng kaunting respeto at tanungin kung magkano ang ginastos nila para makuha iyon mula sa atin. Kung papayag silang ibigay iyon, ibabalik natin ang perang ginamit nila. Sigurado akong igagalang nila tayo kapag nalaman nilang galing tayo sa isang county mansion. Sige, isasama ko ang ilan sa mga malalakas nating tauhan. Narinig kong maganda raw ang tanawin sa Brookborn, kaya ituturing ko na ring maikling pamamasyal ito. Lumabas si Horus na nakangiti. Tinawagan niya ang isang lalaki na nasa hustong gulang at inutusan itong dalhin ang ilan sa kanilang malalakas na tauhan papuntang Brookborn. Dumating si Horus sa Brookborn kinagabihan at bumaba ng eroplano kasama ang kanyang mga tauhan.
Pagdating pa lang niya, nakita na niya ang mga patalastas sa buong mapa ng ruta ng bus sa syudad pati na rin sa ilang mga bus. Si Severin na ito ay ikakasal din matapos ang 7 araw. Siya rin ba ang taong kumuha ng kwintas at singsing ko? Hindi napigilan ni Horus ang pagkakunot noo habang tinitingnan ang litrato sa patalastas. Tulungan mo akong alamin kung may iba pang mayayamang ikakasal sa parehong araw. Agad niyang iniutos sa isa sa kanyang mga tauhan, na mabilis namang tumakbo para magtanong tungkol sa sitwasyon. Nakatitig si Horus sa litrato sa poster, at matapos itong pagmasdan ng ilang sandali, hindi niya mapigil ang haplosan ang kanyang baba at nagsabi, "Hindi ko inasahan na may ganito kagagandang babae dito sa Brookborn. Sayang at ikakasal na siya. Kung hindi, maaari ko siyang mapasagot at gawing kabit ko." "Tama, Ginoo. Ang ganda niya ay kapantay ni Rachel at pareho silang napakagagandang babae." Bulalas ng isa sa mga lalaking nasa hustong gulang habang nakatitig sa babae sa patalastas. Pero baka naman inayos lang ang larawang ito gamit ang Photoshop at pinalandi. Hindi siguro siya ganoon kaganda sa tunay na buhay gaya ng nasa litrato. Tumango si Horus. "Oo, kakaunti lang ang kasing ganda ng aking si Miss Rachel Ledford." Sa sandaling iyon, bumalik na ang tauhan na nagtanong tungkol sa kasal at sinabi kay Horus, "Ginoo, ang tanging mayayamang ikakasal sa araw na iyon ay ang magkasintahang ito. Nakuha ko na rin ang kanilang tirahan. Isa sila sa mga pamilyang mataas ang antas dito sa Brookborn, at walang maglalakas loob na sumalungat sa kanila. Hehe, mukhang mayaman nga siya para gumastos sa ganitong kalaking mga patalastas. Mas madali ko na siyang matatagpuan." Napangisi si Horus. "Bakit wala pa ang mga sasakyan natin?" Bago sila pumunta sa Brookborn, nagpareserba na si Horus ng ilang mamahaling sasakyan mula sa isang car rental company. Ilang segundo lang matapos niyang itanong iyon, dumating ang ilang mamahaling kotse at huminto sa gilid ng kalsada. "Mr. Horus, hindi ko akalaing dadalawin ng isang katulad mo ang Brookborn." Agad na lumapit ang may-ari ng car rental company matapos bumaba at binati si Horus ng may ngiti. "Libre na po ang singil para sa inyo, Ginoo. Maaari niyo pong gamitin ang mga sasakyang ito hanggat gusto ninyo." Kita na alam ng may-ari ang estado ni Horus at determinado itong magbigay lugod sa kanya. Sa isip niya, baka maging kaibigan si Horus at magkaroon siya ng pagkakataon sa mas malaking negosyo sa hinaharap. Ngunit inutusan ni Horus ang isa sa kanyang tauhan na dalhin ang isang malita at ibigay ito sa lalaki. "Kung may isang bagay na hindi ako kinukulang, iyon ay pera. Saka, pakituro mo sa akin kung saan nakatira si Severin Foylet." Severin Foylet, ang manugang ng mga Shanahan. Isa siyang malaking tao. Pagkarinig nito ng may-ari, alam niyang magagalit si Horus kung hindi siya tatanggap ng bayad, kaya tinanggap na lamang niya ang malita at ngumiti. "Hindi ko akalaing kaibigan mo siya. Marami pala siyang koneksyon sa mga makapangyarihan." Ngumiti ng malamig si Horus. "Kaibigan? Hindi ko siya kaibigan. Kinuha niya ang mga bagay na akin, at nandito ako para singilin siya." Nang marinig iyon ng may-ari ng car rental company, biglang nanigas ang kanyang ngiti at mapait na nagsabi, "Hindi magandang pakinggan yan. Hindi ko kayang sumalungat sa isang tulad ni Severin." Sumimangot si Horus at matalim na tumitig sa kanya, "Ako ba ay mukhang taong pwede mong swain?" Kumibot ng mariin ang labi ng lalaki habang pinagpapawisan ng malamig ang kanyang noo. Hindi ko ibig sabihin iyon. Siguro maari kitang dalhin sa lugar kung saan siya nakatira at ituturo ko na lang mula sa malayo ang bahay niya. Pero ako mismo, hindi na ako sasama pa." "Ang duwag mo naman." Malamig ng ngisi ni Horus. "Tara na, dalhin mo lang kami sa tirahan niya at ituro mo kung alin ang bahay niya." Agad na nakahinga ng maluwag ang may-ari ng car rental company at pinangunahan ang convoy ng mga sasakyan papunta sa Dragon Lake Vista. Huminto siya mula sa malayo, itinuro ang villa ni Severin, at mabilis na umalis habang kumaway si Horus para pangunahan ang kanyang mga tauhan papalapit. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo sa labas ng villa ni Severin.
Si Abigail ay naglalakad sa bakuran nang makita niya ang kanilang pagdating, kaya agad siyang sumigaw kay Severin. Master, may panibagong grupo na naman ng tao rito. Agad na lumapit sina Severin, Diane, at ang iba pang mga bodyguard matapos marinig ang sigaw. Sok, sok, sok. Ang dami palang magagandang babae rito. Mula sa malayo ay napangiti si Horus at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Kahit gabi na, maliwanag ang ilaw ng villa at agad makikitang may ilang napaka-sexing babae sa paligid. Paglapit niya ay napalunok siya at nagsabi, ang 7 babaeng ito ay kamangha-mangha, at mas kaakit-akit si Diane kaysa sa iba. Mas maganda siya sa personal kaysa sa poster. Ginoo, mas maganda pa siya kaysa sa litrato, at tingin ko hindi naman masyadong inayos ang larawan niya sa poster. Sabi ng isang bodyguard na hindi napigil ang magkomento. Wow, salamat sa pagpapaalala, Captain. Sarkastikong tugon ni Horus habang nakatingin ng masama sa bodyguard. Nang makita ni Severin sina Horus at ang kanyang mga tauhan na nagbubulungan at nakatitig ng malaswa kay Diane at sa kanyang magagandang bodyguard, hindi niya mapigil ang magsabi, hindi naman siguro kayo pumunta rito para lang tumitig sa mga babae, tama? Kung yan lang ang balak ninyo, hindi nyo na kailangang magdala pa ng maraming tao. Bahagyang umubo si Horus. Ikaw si Severin, hindi ba? Kahit na inis ako na kinuha mo ang mga bagay na akin, mas gugustuhin kong ayusin ito sa madaling paraan kaysa sa marahas. Sabihin mo kung magkano ang ibinayad mo sa And Only Jewelry Corporation para baguhin ang isip nila. Kung ibibigay mo sa akin ang 2 alahas, bibigyan pa kita ng dagdag na 15 milyon bukod sa presyo na binayaran mo. Ayos ba? Sa isip ni Horus, matatakot si Severin at ibibigay ang alahas kapag nalaman nitong galing siya sa South County Mansion. Higit pa roon, magkakaroon pa si Severin ng pagkakataong makautang ng pabor at dagdag pang 15 milyon. Sigurado si Horus na hindi ito matatanggihan ni Severin. Bahagyang napakunot ang noo ni Severin bago ngumiti, hehe, galing ka pala sa County Mansion. Hindi ko inakalang pupunta ka pa sa pintuan ko sa ganitong oras ng gabi. Ang laki ng abala na ginawa mo. Hoy, bata, Mr. Horus o Sir ang tawag sa kanya. Bilang anak ng South County Mansion, tinatawag siyang Mr. Horus o Sir ng lahat. Biglang sabi ng isang bodyguard na mayabang ang tindig. May lakas ka ng loob na angkinan ng pag-aari ni Mr. Horus, pero dahil napakabuting tao niya, palalampasan ka niya basta ibigay mo na sa kanya ang mga iyon. Bahagyang itinaas ni Horus ang ulo at nagpakita ng kayabangan, at hindi man lang sineseryoso si Severin. Ngunit natuwa si Severin sa narinig nilang mga kahilingan at sinagot sila, pasensya na, pero akin na iyon ngayon, at wala akong balak ibenta. At saka, hindi ako matitinag ng dagdag na 15 milyon. Honey, sigaw ni Diane na may halong takot. Galing sila sa South County Mansion. Nabagabag si Diane sa mga taong iyon. Bagamat napakaganda ng alahas at agad niya itong minahal ng isuot niya noong araw na iyon, alam niyang ang South County Mansion ay isang kapangyarihang hindi nila maaaring suwayin. Ngumiti si Severin kay Diane. Relax ka lang, honey. Wala silang magagawa laban sa akin. Hindi nakapagsalita si Diane nang marinig ang kanyang sagot. Kahit hindi niya pinagdududahan ang lakas ng kanyang asawa, alam niyang marami ring malalakas na tao sa South County Mansion, at maaaring hindi ganoon kadali para kay Severin na harapin ang mga ito. Alamin mo ang lugar mo, bata. Malaki na ang pagpapakumbaba ko sa iyo. Nang makita ni Horus na ayaw magbigay ni Severin, mariing kumibot ang gilid ng kanyang labi. Sinabi ko na mas gusto kong ayusin ito sa madaling paraan kaysa sa marahas, pero kung hindi ka rin lang marunong magpakita ng respeto, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako sa iyo. Isang bodyguard din ang lumapit at nagsabi, tanggapin mo na lang ang alok, bata. Mas mabuti nang makakuha ka ng dagdag na 15 milyon kaysa bugbugin ka namin hanggang mamatay. Wala ka ring makukuha kahit isang cash-in, at kukunin din namin ang alahas kahit ano pa ang mangyari. Haha, haha, sabay natawa ng iba pang mga bodyguard. Ngunit malamig na sinabi ni Severin, mga walang kwenta kayong lahat.
Sa tingin niyo ba talaga kaya niyong agawin sa akin ang mga bagay na pagmamay-ari ko? Matigas ka nga, hayaan mong turuan kita ng leksyon, Ginoo. Sabi ng isang bodyguard na may antas na level 5 Profound Master habang lumapit at kinuyam ang kamao nito. Naniniwala siyang ang kanyang antas ay kabilang na sa nangungunang 10% ng mga tagasanay sa isang maliit na lugar tulad ng Brookborn, at kumpiyansa siyang sapat ang kanyang lakas upang harapin si Severn. Karamihan sa mga bodyguard na kasama ni Horus ay mga Profound Master, bagamat mayroon ding 3 mas mababang antas na Grandmaster. Ang may pinakamataas na antas ay isang level 1 Warrior King. Sa pananaw ni Horus, sapat na ang pagkakaroon ng ganoong kakampi bilang backup ng maraming Profound Masters na dala niya upang magawa niyang mangibabaw sa Brookborn at makuha ang gusto niya. Sa tingin mo kaya mo akong talunin? Sige nga, malamig na sabi ni Severn habang kamakaway ng kamay na may paghamak sa kabila. Tanggapin mo ito. Galit na sigaw ng bodyguard na hindi matanggap na minamaliit siya. Pinigil niya ang kanyang kamao at nagliwanag ito ng espiritual na enerhiya habang mabilis siyang lumitaw sa harapan ni Severn at buong galit na sumuntok. Umungol lamang si Severn at sinuntok ang bodyguard nang hindi man lang gumagamit ng espiritual na enerhiya. Isang mapurol na tunog ang umalingaw sa hangin, at tumilapon ang bodyguard na parang saranggolang naputol ang tali. Sumirit ang dugo sa ere at namutla ng husto ang kanyang mukha. Jed. Agad na lumapit ang isang bodyguard upang tingnan ang sugatang kasama. Ang sakit. Aray. Daing ni Jed habang namumukol ang mga ugat sa kanyang noo. Matapos suriin ang lagay ni Jed, bumalik ang isa pang bodyguard at matalim na tumitig kay Severn. Hayop ka. Nabali ang braso ni Jed dahil sa suntok mo. Sobra ka na. Talagang gusto mong mamatay. Anong lakas ng loob mong saktan ang mga tao ko? Galit ding sabi ni Horus. Kabanata 665. Ang mga hindi makatwirang salita nila ay nag-udyok kay Severn nang umisi at sabihin. Dapat ko bang hayaang hampasin lang ako ng mga tauhan mo nang hindi lumalaban? Nasaan ang patakaran na nagsasabing tao mo lang ang may karapatang umatake? Pagkaraan ng ilang sandali, ipinagpatuloy ni Severn. Mabuti na nga lang at hindi ko siya pinatay agad. Tutal, nagpakita ka rin naman ng kaunting galang sa akin sa halip na umatake agad, kaya ang pinakamaliit na magagawa ko ay ang pigilan ng aking kamay ng kaunti. Anak ng tinapa, hindi matanggap ang kawalang galang na ipinakita mo sa akin. Si Horus ay hindi pa kailanman nadurog ng ganoon sa buong buhay niya. Tinitigan niya ng masama si Severn at nagbanta. Pagsisisihan mo ito. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang kamay at sinabing atakihin niyo siya ng sabay-sabay. Opo, Ginoo. Ang lahat ng iba pang bodyguards ay sumugod, iniwan ang nag-iisang level 1 Warrior King na nakatayo sa tabi ni Horus. Naramdaman ng Warrior King na hindi niya kailangang sumali sa laban dahil sapat na ang dami ng mga taong umatake kay Severn. Akala niyo ba wala ring mandirigma dito? Akala niyo ba basta-basta lang kami? Sumugod din sina Wendy, Lily, at ang iba pang mga babae nang makita nilang umatake ang mga tauhan ni Horus. Sa sandaling iyon, nagpasya si Severn na hindi na lang manood ng tahimik nang makita niyang lumalaban na sina Wendy at ang mga babae. Sa mabilis na palitan ng mga sipa at suntok, bumagsak sa lupa ang mahigit 100 bodyguards ni Horus. Akala ko ba lahat ng tauhan ko ay bihasang mandirigma? Napanganga si Horus. Bagamat hindi ganoon kalakas ang mga tauhan na dinala niya ng araw na iyon, sila pa rin ang pinakamahuhusay sa lahat ng bodyguards niya. Kaya't lalong nakakagulat na natalo sila ng ilang kababaihan. Ginoo, sa tingin ko mas mabuting umalis na tayo. Malalakas ang mga babaeng ito at pakiramdam ko hindi ko sila kayang talunin. Hindi napigilan ng Warrior King ang ibulong iyon kay Horus. Alam niya kung gaano kalakas sina Lily at ang mga babae, at natatakot na siya bago pa man makipagpalitan ng suntok sa kanila. Napakagatlabi si Horus. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang pagkatalo matapos sabihin iyon ng pinakamalakas niyang bodyguard. Nang gigigil siyang tumitig kay Severn at sinabing, "Maswerte ka lang ngayon, bata. Aalis na kami." Pagkasabi niya noon, naghanda na siyang umalis kasama ang kanyang mga sugatang bodyguards,
ngunit pinigilan siya ni Severin. Sandali lang. Agad na lumingon si Horus at nagkunwaring mataas pa rin ang tingin sa sarili nang sabihin kay Severin. May problema ba? Nagbago ka na ba ng isip at nagpasya na ibenta sa akin ang alahas? Pero kahit ganoon, nasaktan mo na ako, kaya hindi dito nagtatapos ang galit ko sa iyo. Nang marinig iyon, napangiti si Severin at sinabing, sobra ka namang mag-isip. Paalala ko lang na mag-isip ka muna bago ka muling magdala ng mga tauhan mo dito. Kapag ginawa mo ulit, puputulan ko ang dulo ng daliri mo para maalala mong huwag na manggulo rito. Sandali siyang natigil bago nagpatuloy. Ito rin ay paraan ko para ipakita na mas gusto kong gawin ang mga bagay sa madali kaysa sa mahirap. Uulitin ko, kung anuman ang dahilan at pupunta ka rito para manggulo ulit, huwag mo akong sisihin kung hindi ko na kayo palalagpasin pati pamilya mo. Unang beses ni Horus nabantaan ng ganoon. Nang gigigil siyang tumitig kay Severin at sinabing, gusto kong makita kung magagawa mo yan. Haha, sasabihin ko na sa iyo, ang isang county mansion ay wala lang sa paningin ko. Ngayon lumayas ka na. Tumawa si Severin at malamig na sinabi. Nakatayo namang walang masabi si Diane sa likod ni Severin, lalo na't napansin niyang lalong nagiging mayabang ang kanyang asawa kamakailan. Malamang ay dinala lang ni Horus ang ilan sa mga hindi ganoon kagaling na bodyguards dahil inakala niyang mahina si Severin. Samantala, walang pakialam si Severin kung mapahiya man sila. Maghintay ka lang. Binaba ni Horus ang pagbabante ni Severin at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Ang mga tao mula sa county mansion ay talagang mas asama. Hindi ako makapaniwalang sila pa ang lumapit sa atin at sila pa ang mayabang ang ugali. Hindi napigilan ni Abigail na ilabas ang kanyang galit matapos umalis ang grupo ni Horus. Sa tabi niya, sinabi ni Naomi, mas lalong nakakainis dahil pati mga tauhan niya nag-astaring mataas. Siguradong ginagamit nila ang South County Mansion bilang dahilan para mang-api ng tao. Hindi napigilan ni Lily na takpan ang kanyang bibig at tumawa. Haha, nakita niyo ba kung gaano kataba yung Horus na yon? Para siyang may jiggle physics habang naglalakad. Yung babaeng pakakasalan niya siguradong bulag para mahulog sa isang mukhang baboy na obese. Sabi ni Naomi, siguro hindi mo lang naiintindihan, pero bilang anak ng isang county mansion, siguradong sandamakmak na gold diggers ang kusang lumalapit sa kanya. May mga babae talagang materyosa. Nagpatuloy ang masasamang ganda ng mga bodyguard sa kanilang usapan na para bang walang seryosong nangyari kanina. Medyo nag-aalala pa rin si Diane kaya sinabi niya kay Severin, mukhang hindi pa sila sumusuko. Severin, sigurado ka bang hindi tayo dapat mag-alala? Bukas, 6 na araw na lang bago ang kasal. Hindi kaya manggulo sila sa mismong araw ng kasal natin. Haha, huwag kang matakot. Pagsisisihan nila habang buhay kapag ginawa nila yun. Sa tansya ko, hindi na siya maghihintay hanggang kasal natin kung plano pa niyang manggulo. Isa pa, ikakasal din siya sa parehong araw. Natawa si Severin at matatag ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Sinabi ko na sa baboy na yun na puputulan ko ang daliri niya kung patuloy pa rin siyang manggugulo. Totoo ba yun? Ma-offend mo ang South County Mansion kapag ginawa mo yun. Nakasimangot si Diane. Huwag kang masyadong mag-alala, honey. Wala sa akin ang South County Mansion. Hinawakan ni Severin ang kamay ni Diane at ngumiti ng pilyo habang sinasabi, gabi na. Dapat matulog na tayo. Severin, tinitingnan tayo ng mga tao. Napapailing si Diane at namula agad ang kanyang magandang mukha nang silipin niya ang gilid at makita si Lily na kasama pa rin ang iba pang mga babae. Tumingin si Severin sa mga babae at nagsabi, huwag kayong masyadong mahimbing matulog mamaya. Magbantay kayo kung sakaling magpadala sila ng mas malalakas na tao na hindi kasama nung baboy kanina para umatake sa gitna ng gabi. Naintindihan, nagkatinginan ang mga babae at napangiti habang sabay-sabay na sumagot. Buwisit, mali ang tansya ko, hindi ko inasahan na may ganoong kalalakas na tao dito sa Brookbourne. At mas nakakagulat pa na naging manugang pa siya ng mga Shanahan. Nakaupo si Horus sa kanyang kotse pauwi sa hotel para magpahinga, pero patuloy na nagngangalit ang kanyang galit habang nakasuntok at labis na nagnitngit sa nangyari.
Oo nga, ang sama niya. Dapat gantihan niyo siya, sir. Matapang siyang mangbanta pero isa siyang hangal sa ginawa niya. Galit na sabi ng isa sa mga nasaktang bodyguard. Tama yun, sir. Kahit kami hindi matanggap ang kawalang hiyaan na ginawa niya sa inyo. Pahayag din ng isa pang bodyguard. Huwag kayong mag-alala, guys. Pagbalik natin sa hotel, tatawag ako at ipapapunta ko rito ang ilan sa pinakamalalakas na tao mula sa pamilya namin sakay ng eroplano ngayong gabi. Nanggigigil na sabi ni Horus habang nagngangalit ang kanyang ngipin. Severin, nandyan ka pa. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang paglapastangan mo sa akin. Ang mga tauhan na kasama ni Horus ay may dalang gamot kung sakaling may masaktan. Dahil lahat sila ay masama ang loob, nagpasya silang bumalik na lang sa hotel para magpagaling. Katatapos lang maligo ni Horus at handa na sanang tumawag nang biglang tumawag si Mason bago pa siya makakilos. Kumusta na ang lahat dyan? Nakuha mo ba ang singsing at kwintas? Maganda ba ang mga iyon? Tanong ni Mason na nakangiti, iniisip na nakuha na ni Horus ang mga alahas. Mapait na ngumiti si Horus at nagsabi, si Severin ay napakayabang, Dad. Sinunod ko ang sinabi mo at balak ko sanang dagdagan ng 15 milyon, pero hindi niya talaga tinanggap. Siya at ang mga bodyguard niya pa ang nanakit sa ilan sa ating mga tauhan. Sinaktan nila kayo. Nabigla si Mason at nagduda kung tama ba ang narinig. Hindi mo ba ako niloloko? Akala ko may kasama kang ilang malalakas na profound masters at pati isang warrior king. Paano kayo natalo ng ganoon? Hindi ba maliit na syudad lang ang Brookborn? Hindi rin makapaniwala si Horus sa nangyari. Hindi ko akalaing ganoon siya kalakas. Mayroon pa siyang 6 na magagandang bodyguard, at lahat sila malalakas din. Yung warrior king na dinala ko ay level 1 lang, at hindi na nga siya lumaban kay Severin o sa mga bodyguard dahil alam niya agad na wala siyang laban. Sinabi rin niya na mabilis kaming natalo dahil yung 6 na magagandang bodyguard ay lahat pala warrior kings. Pagkatapos noon, saglit na tumigil si Horus bago nagpatuloy, kahit hindi niya matukoy ang eksaktong antas ng lakas ni Severin, naniniwala siyang halos kasing lakas na ito ng isang warrior king, kung hindi man talaga isang warrior king. Ibig sabihin ay may 6 na warrior king sila. Hindi ko akalaing may ganoon kalalakas na tao sa isang maliit na syudad tulad ng Brookborn. Napabuntong hininga si Mason bago nagdagdag. Napakalaking kawalang galang na ginawa ng batang iyon sa Nilis. Kailangan nating bawiin ang singsing at kwintas mula sa kanya o magiging pinakamalaking kahihiyan ito na matatanggap ng ating pamilya. Agad na sabi ni Horus, oo. Pati ako tinakat niyang puputulan ang isa kong daliri kapag nanggulo pa ako sa kanya. Hehe, hindi ko naman akalaing magagawa niya iyon. Wala siyang tsansa kapag dinala ko na ang mga tao ko sa susunod. Hindi na natin pwedeng magkamali kahit kaunti. Kung yung mga babae ay level 1 warrior kings lang, sapat na sigurong magpadala ng ilang level 2 o level 3 warrior kings. Tumango si Mason. Kung ganoon, magpapadala ako ng 4 na level 3 warrior kings at isang level 4 warrior king. Sapat na ang pinagsama nilang lakas para paliparin sila. Pagkarinig yun, agad na lumiwanag ang mga mata ni Horus at masiglang nagsabi, minamaliit nila tayo at pinangahasan pa akong takutin, Dad. Hindi ko sila palalampasan sa susunod, at sisiguraduhin kong papatayin ko muna ang 6 na babae. Si Severin naman ay pipiliin ko at gagawin siyang parang gulay na tao. Ayos ba sa iyo yun, Dad? Sandali lang na natigilan si Mason bago sumagot, pwede rin. Kapag hindi natin ipinakita ang lakas natin, iisipin nilang madaling apihin ang mga Nilis. Siguruhin mong tapusin sila ng maayos para ipakita sa mundo ang mangyayari sa sinumang mga ahas na kalabanan tayo. Lalo pang natuwa si Horus nang marinig ang suporta ni Mason at agad na nagsabi, ikaw pa rin ang pinakamagaling, Dad. Ngayon na nakaplano na ang lahat, matutulog na ako. Sabihin mo sa mga tao na lumipad dito ngayong gabi. Gusto kong handa na sila para kumilos bukas. Pagkatapos ng tawag, hindi na napigilan ni Horus ang maglabas ng isang nakakasindak na ngiti. Hehe, oh, Severin. Malalaman mo na kung ano ang tunay na paghihirap pagdating ng bukas.
Pagkatapos niyang ibulong sa sarili, iniunat niya ang kanyang katawan at tinawag ang Level 1 Warrior King. Kailangan niyo po ba ng kahit ano, sir? Tanong ng lalaki na seryoso ang tono nang lapitan niya si Horus. Lumabas tayo at mag-enjoy. Gusto kong malaman kung masaya ba ang nightlife dito sa Brookborn. Nakakita na tayo ng 7 magagandang babae sa bahay ni Severin kanina. Baka mamaya punong-puno pala ng sexy ladies ang Brookborn. Haha, tawa ni Horus. Agad nang umiti ang lalaki. Tama, hindi ko akalaing may ganito karaming magagandang babae sa isang maliit na syudad. Bakit hindi tayo pumunta sa isang bar at tingnan kung may mga hotties doon? Kung handa ka lang gumastos, sigurado akong sila mismo ang lalapit at yayakap sa'yo ng walang pag-aalinlangan. Haha, syempre, tawa ni Horus. Dahil bukas ay ipapapatay ko ang 6 na babae at pipiliin si Severin, hindi ko basta-basta palalampasan ang asawa niya. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang pang-aaway niya sa akin, at gusto kong makita niya mismo habang nakaluhod ang asawa niya at nakikiusap sa akin. Lumabas ang dalawa na nakangiti. Pagbalik ni Severin sa kanyang kwarto, kinuha niya ang aklat ng alchemy at maingat na binasa ito sa halip na matulog agad. Kahit ilang araw pa lang mula nang matanggap niya ang libro, halos kabisado na niya ang lahat ng teknik sa pagre-refine ng first grade at second grade alchemical medicines. Kaya naman nagsimula na rin siyang tumingin sa mga third grade. Ang mga alchemical medicines ay nahahati mula grade 1 hanggang grade 9, kung saan ang una ang pinakamababa at ang siyam ang pinakamataas. Tulad ng mga halamang espiritual, bawat grade ay may 3 ranggo, ang low rank, medium rank, at high rank. Habang mas mahirap ang teknik, mas maraming espiritual na lakas ang kailangang gamitin. Mas marami rin ang kailangang materyales sa proseso ng refinement. Matapos ang ilang oras na pagbabasa, saka lang natulog si Severin. Nagpasya siyang ipagpatuloy ito kinabukasan at subukan ng gumawa ng alchemical pill kung may oras siya. Kung makakagawa siya ng alchemical medicines, matutulungan niya ang 12 hallmasters na mas mapabilis ang kanilang pag-unlad. Ang pag-asa lang sa mga halamang espiritual ay sobrang mabagal para makapagpataas ng attainment. Kinaumagahan, kinuha ni Severin ang alchemy furnace at pumunta sa isang bakanteng kwarto upang maghanda sa refinement. Maayos ang simula ng paggawa ng unang batch ng pills, pero sa kritikal na sandali nang magsisimula na itong mabuo bilang solidong masa, masyado siyang na-excite at naging pabigla-bigla ang kilos niya. Dahil dito, nabigo ang proseso ng pag-condense at nasayang ang buong batch. Kahit ganoon, punong-puno pa rin ng tuwa ang mukha ni Severin dahil isang hakbang na lang siya mula sa tagumpay. Haha, isa talaga akong henyo. Halos nagtagumpay na ako sa unang subok. Mukhang hindi naman pala ganoon kahirap gumawa ng mga low-grade pills. Hindi napigil ang matawa ni Severin matapos siyang magkaroon ng malaking kumpiyansa sa pagiging isang alchemist. Naamoy ni Dayan ang usok mula sa ibaba kaya napagpasyahan niyang umakyat para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagpasok niya sa kwarto, napansin niyang mas matindi ang amoy ng sunog kaysa kanina kaya't napakunot ang noo niya at nagtanong, "Ano itong ginagawa mo, honey? Ano itong amoy sunog?" Nahihiyang kinamot ni Severin ang ulo niya at sumagot, "Nag-aaral ako ng alchemy, at muntik na akong magtagumpay kanina." Alchemy, napakunot ang noo ni Dayan. Itinuro na rin ni Severin sa kanya ang ilan tungkol sa attainment nitong mga nakaraang araw, at nang maalala niya ang mga paliwanag nito, kumislap ang mga mata niya at nagtanong, iyon ba yung alchemy na ginagamit para gumawa ng alchemical medicine? Yung klase na kayang magpabilis ng maraming beses sa pag-unlad ng attainment kaysa sa mga halamang espiritual. Tumango si Severin. Tama, talagang matalino ang asawa ko. Ginagawa ko ang lahat para magawa ko ito. Pagkarinig nito, hindi napigil ang dila-dilaan ni Dayan ang kanyang mapulang labi at nagsabi, "Pwede ko bang kainin iyon?" Kung naging matagumpay ang refinement, ibig kong sabihin. Umiling si Severin. Hindi pwede. Kahit ang first grade low rank pills ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya, at hindi kakayanin ng katawan mo kapag kinain mo yun. Masyadong maraming enerhiya ang papasok sa katawan mo. Isipin mo na lang ito tulad ng lobo.
Kapag sobra ang hangin sa loob, madali itong pumuputok. Napasimangot si Dayan at nagsabi, anong level ng attainment ang kailangan kong marating bago ko ito magamit? Ngumiti si Severin, kailangan mo munang maging profound master. Mabuti na lang na nasa level 6 Grandmaster ka na ngayon pero hindi pa iyon sapat. Isa pa, kung wala kang talento para sa attainment, hindi mo rin makikita ang espiritual na enerhiya sa paligid. Kahit mayroon kang kasanayan, hindi mo magagamit ang enerhiya, at ang pinakamataas na maaabot mo lang ay level 9 Grandmaster. Tumango si Dayan at nagsabi, naiintindihan ko na. Mukhang kailangan ko pang maghintay ng 1 taon hanggang sa araw na sasama ako sa iyo sa Mount Harmony para makilala ang junior ng master mo. Doon na ako makakapagsimula kapag ibinigay niya sa akin yung treasure, tama? Tumango si Severin. Oo, pero hindi kailangang magmadali sa pag-eensayo. Ang attainment ng isang Grandmaster ang pundasyon, at kung makaka-breakthrough ka hanggang level 9 sa hinaharap, mas malakas ka na kaysa sa mga ordinaryong tao. Bukod pa rito, maaari mo ring pagpraktisan ang mga teknik sa kamao at iba pang bagay kapag may oras ka para mas tumibay ang pundasyon mo. Sige, naiintindihan ko. Bababa na muna ako at hayaan kitang mag-alchemy, okay? Nakangiting sabi ni Dayan bago agad bumaba. Nilinis ni Severin ang alchemy furnace at ipinagpatuloy ang refinement. Hindi na siya nagpabaya sa pagkakataong iyon, at kahit pangalawang beses pa lang niyang ginagawa, paulit-ulit na niyang inensayo sa isip ang teorya ng proseso. Kasama ng karanasan niya mula sa unang subok, nagawa niyang matapos ang proseso ng dahan-dahan at walang problema. Rise! Mahinang sigaw ni Severin at lumipad palabas mula sa alchemy furnace ang isang maliit na bilog na pil papunta sa kanyang kamay. Haha, nagtagumpay ako. Totoong nagtagumpay ako. Sa sandaling iyon, napalitan ng matinding kasiyahan ang dating kalmadong mukha ni Severin. Ang pakiramdam ng matagumpay na pag-refine ng isang alchemical peel sa unang pagkakataon ay isang bagay na mga alchemist lang ang tunay na nakakaranas. Ang matagumpay na paggawa ng isang first-grade low-rank peel ay patunay na isa ng tunay na alchemist si Severin. Kung malalaman ito ng ibang alchemists, siguradong mapapamulagat sila sa gulat. Napakabihira ng ganitong talento sa alchemy. Plano ni Severin na ituloy ang momentum at subukan ito ng 5 beses pa. Gayunman, 2 beses lang siyang nagtagumpay at 3 beses siyang nabigo. Kahit ganoon, sobrang kontento na siya dahil nakakuha siya ng 3 first-grade low-rank peels. Mukha itong kulay middle-rank peel, pero malaking tagumpay na ito para sa isang baguhang nag-aaral pa lang ng alchemy. Tinitigil ni Severin ang kanyang mga peels at nasiyahan sa kalidad ng mga ito. Kabanata 670. Honey, handa na ang pagkain. Sigaw ni Dayan mula sa labas ng silid. Ang bilis ng oras. Pinunasan ni Severin ang pawis sa kanyang noo at bumaba. Hindi niya inaasahan na 3 oras na ang lumipas kahit na 8 lamang ang ginawa niyang pagtatangkang pagpino. Pagkatapos nilang kumain, naglakad-lakad sina Severin at Dayan sa bakuran. Kinuha ni Severin ang isang peel. Tignan mo kung ano ang meron ako dito. Isang peel, na kaya mo. Lumaki ang mga mata ni Dayan sa pagkagulat at puno ng hindi makapaniwalang tingin ang kanyang mukha. Hindi niya naisip na magtatagumpay si Severin sa pagpino ng peel kahit na siya mismo lamang ang nag-aral ng alchemy nang walang gabay ng isang guro. Wow! Ang bango! Ano kaya ang lasa nito? Maingat niya itong inamoy at hindi naiwasang lumunok. Ngumiti si Severin at nagsabi, dahan-dahan lang, honey. Marami ka pang pagkakataon sa hinaharap. Kapag dumating ang oras, hindi lang first-grade low-rank peels ang matitikman mo. Pati second-grade peels, ipapatikim ko rin sa iyo. Talaga, kaya dapat gawin mo ang lahat ng makakaya mo ha. Masayang ngumiti si Dayan habang maingat na ibinalik ang peel kay Severin. Sayang naman na kailangan ko pang maghintay ng 1 taon. Gusto ko nang makalusot sa level 9 Grandmaster para makuha ko na ang talent for attainment. Nakakunot ang noo ni Severin. Gusto mong makalusot ng mas maaga. Nag-aalala ako na baka hindi sapat ang oras ko. May nakatalaga kasi sa aking misyon, at baka hindi ko matapos sa takdang panahon at mawalan ako ng gantimpala.
Pero sabi ng junior ng aking master, walang kinalaman ang aking assignment sa talent-changing treasure na tutulungan niya tayong hanapin. Sa kabutihang palad, makukuha pa rin natin ang kayamanang iyon basta madala lang kita doon. Naisip ni Dayan ang mga sinabi at ngumiti. Binigyan ka na niya ng maraming kayamanan noong huli kang pumunta roon, at sinabi pa niya na mas higit pang gantimpala ang makukuha mo kapag natapos mo ang assignment. Hindi ko tuloy mapigil ang maging curious kung anong klaseng gantimpala iyon. Bigla na lang tumakbo si Abigail at pinutol ang kanilang usapan. Sir, andito na naman yung baboy. Inaasahan ko na iyon. Alam kong hindi siya basta susuko lalo na't nagmamagaling pa siya bago siya umalis kahapon. Tuturuan ko siya ngayon ng leksyon. Dumilim ang mukha ni Severin matapos marinig kay Abigail na naroon na naman si Horus. Parang yung tipong pinalaki ng mga magulang na spoiled simula pagkabata. Tingin niya lahat ng tao ay mababa kaysa sa kanya. Galit na sabi ni Abigail. Hindi kasama ni Horus ang mga bodyguard na nasugatan kahapon, at 5 lamang ang dala niyang kasama, 4 na level 3 warrior kings at 1 level 4 warrior king. Buwahaha, ngayon ang araw na ipapakita ko sa iyo ang tunay na kahulugan ng pagdurusa, Severin. Malakas na halakhak ni Horus nang dumating siya. Lumapit si Severin kasama ang mga babae, tinitigan si Horus, at nagsabi, "Hoy, mataba. Ang tapang mo rin ano? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko kahapon? Naalala ko pa na binalaan kitang puputulan ko ang isa mong daliri kapag bumalik ka rito. Hindi ka ba natatakot?"